Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito ngayon yung balita, mga kababayan, kahapon. Si Kong Martin Romualdez, dating Speaker of the House, Congressman Eric Yap, and 17 others na mga congressmen na idinawit ng mga diskaya. Ang sabi, iimbitahan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa November 14, Friday. Ayon kay Senator Ping Lacson, siya plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya couple, including Congressman Eric Yap, yan yung iimbitahan namin through the speaker, sabi po ni Ping Lacson. Si Saldico, we're extending our invitation kung pupwede siya mag-participate via Zoom. Ayon sa senador na muling umupo bilang chairman ng committee, Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang position mo dyan? Ang position natin, mga kababayan, kung yung Senado will break tradition, yung tinatawag na interparliamentary courtesy, then dapat fair, patas. Tawagin nila lahat, hindi lang yung isa o dalawa. Isa lang nila, pati mga senador. At pag yung Congress, halimbawa, inimbita din yung mga senador sa katulad na inquiry, dapat wala ding senador, mga kababayan, ang mag-invoke ng interparliamentary courtesy tulad po ni Bato de la Rosa. Di ba in-invite, mga kababayan, si Bato de la Rosa? Ayaw niyang mag-attend. Ayan Senator Bato de la Rosa invoke interparliamentary courtesy to decline invitations to testify at House of Representatives hearings concerning the drug war. He argued that as a senator, he should be accorded with this courtesy to avoid setting a precedent of senators being compelled to attend the other chamber's probes, which could disrupt legislative work. The House respected this principle and did not insist on his presence, although some lawmakers and others questioned the appropriateness of using this courtesy as a shield against accountability, particularly in cases involving alleged human rights violations. De la Rosa's justification, he stated he was following the guidance of Senate leadership to respect the practice of interparliamentary courtesy, which is a tradition observed between legislative chambers. He argued that if the House had found any irregularities, they should have filed cases in court, as he is ready to face legal proceedings based on evidence rather than sentiment. Ano yung response ng Congress? The House acknowledged and respected the principle of interparliamentary courtesy, which is why it did not insist on De La Rosa's presence at hearings. So yun ang posisyon natin, mga kababayan. Dapat patas. Hindi nga napilit si Bato de la Rosa. Tapos, pipilitin ninyo si Martin Romualdez, another congressman. Kung limbawa, gusto ninyong i-break yung tradition, yung tinatawag na interparliamentary courtesy, then it should be applied to everybody. Unang-una, ang dapat ninyong unahin na imbestigahan, yung mga senador mismo, nasa bakuran ninyo. Hindi na kailangan na lumipat pa ng bakuran mula sa Senado to Congress, House of Representatives. Si Mark Villar, bakit hindi ninyo isalang sa sa investigasyon? Si Jingo Estrada, si Villanueva. Itong si Jingo Estrada at Villanueva, imbes na sila yung tinatanong, sila yung nagtatanong. O diba? Imbes sila yung iniimbestigahan ninyo, sinama ninyo sa investigador. Di ba mali, mga kababayan? Yan ang punto natin. Kung talagang gusto ninyong i-break yung tradisyon. Ang problema, baka pagdating ng oras, kayo din yung in-invite ng Congress, ng mga senador, nasabit din sa kung ano-ano mga anomalya and controversies tulad ni Bato, war on drugs. Ayaw man po. In-invoke niya yung interparliamentary courtesy. Kung okay sa inyo, bakit hindi pwede kay Martin? Yun ang tanong natin, mga kababayan. Kaya masyado kayong bias pagdating kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez iniimbestiga na ng ICI. Pero in case, halimbawa, willing kayong ganon, dapat it should be fair to everyone. Yan ang punto natin.
Nakalimutan ko pala si Chis Escudero na pangalanan din. Dapat isama na ninyo si Chis Escudero. Di ba? Now, bakit mayroon pong tinatawag na interparliamentary courtesy? That courtesy rule, mga kababayan, exists for a reason. May rason kung bakit siya ginawa as a rule. Matagal na tong tradisyon sa pagitan po ng Senado at Kamara, yung tinatawag na interparliamentary courtesy, yung respeto sa bawat mambabatas ng dalawang kapulungan, Senado at House of Representatives, Lower House. Ang ibig sabihin nito, hindi basta-basta iniimbestiga ng Senado ang kasalukuyang miyembro ng Kamara. Ganon din po sa Lower House. Hindi din basta pwedeng imbestigahan ng Kamara yung isang miyembro ng Senado, kasalukuyang member ng Senado. Yun nga yung nangyari kay Bato de la Rosa. In-invoke niya yung kanyang interparliamentary courtesy tinatawag. Ano ang rason? Para maiwasan po yung yung pamumulitika at paninira magamit sa investigasyon, mga kababayan. Yan ang rason. Ito mismo ang ginawa ng Quadcom kay Bato at Go sa hearing tungkol sa AJK. So never po nila na pinatawag yung dalawang senador because of the tradition at respeto sa Senado. Pero ngayon, parang magkakaroon na po ng pagbasag sa long-standing tradition na to. Dahil sa plano nila na ipatawag yung mga congressmen as reported po ng GMA, including si dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon, balikan po natin na sa background yung mga personalities at mga pangyayari sa kwento po ng flood control scandal. Noong SONA, nilabas ng ating Pangulo ang kanyang galit sa nangyari pong massive korupsyon. Then, makalipas yung ilang linggo, discover yung mga kalokohan ng mga diskaya at iba pang mga contractors po, 15 na mga top contractors po sa buong Pilipinas ang pinangalanan po ng ating Pangulo. Comes now the investigation boss ng Senado at ng Congress. Pero sa kabila po ng mga testimonies at kakulangan ng mga ebidensya o kahit man lang mga kwento laban kay Martin Romualdez, nangibabaw pa rin yung mga walang basihang akusasyon, yung pilit na kwento, lalo na po yung affidavit ni Orly Gutesa na lumabas, peke yung notaryo. Yun ang nagtuturo kay Martin Romualdez. Pero ang totoo, mga kababayan, hanggang ngayon, walang direktang nag-uugnay sa dating speaker sa korupsyon dito sa flood control scandal. Kaya nga po hindi man siya kasama sa inirekomenda ng ICI sa ombudsman para kasuhan po. Tama. Maging si Ombudsman na Boying Rimulya, inamin niya, walang ebidensya kay Martin. Ang pwede lang, gusto niyang i-stretch yung kaso, gross negligence daw, human responsibility. Ang pwedeng maikaso kay Martin Romualdez, nakita na ninyo po. Ito yung sinabi ni Rimulya, mga kababayan, noong November 4. Romualdez could face gross inexcusable negligence complaint. Kasi daw, inayaan niyang mangyari yon sa kanyang pagiging speaker. Yung accountability po, doon sa sinasabing insertions, nandun mismo sa chairman committee ng appropriations. At sa BICAM report po, hindi man po kasama doon si Martin. Hindi man siya member ng BICAM. Ang member po si Chis Escudero, nakapirma pa. Kita ninyo? May kayo malabo pagdating po kay Martin. So makikita ninyo sa takbo ng kwento, ang tanging basihan po yung kwentong kutsero ni Gutesa na nagtago na po at malamang hindi na magpakita. Kahit ang sabi, inimbita ni Ping Lacson para mag-appear uli po sa investigasyon, pag-resume ng investigation po sa Friday. Tingnan natin kung magpapakita pa si Gutesa. Doon pa lang po sa presentation ng affidavit, bagsak na, basag agad po. Kasi mas familiar pa si Marcoleta kaysa sa nag-execute ng affidavit ko na si Gutesa. At ang isa pa, mga kababayan, ang nag-present, nagdala ng witness kay Marcoleta po, nagdala kay Gutesa kay Marcoleta, si Mike Defensor, na may history po ng witness for hire.
Nakita ninyo ba? Kaya napakaina ng basihan sa pagsangkot kay Martin Romualdez sa iskandalo. So makikita ninyo po na yung trail of corruption leads somewhere out there, or leads it elsewhere. Mga kababayan, may ibang tinutumbok base sa mga ebidensya at sa totoong kwento ng may mga personal knowledge mismo sa flood control scandal. Tulad po ni Engineer Bryce Hernandez, ni Engineer Alcantara, at saka po ni Yusek DPWH, former Yusek Bernardo. Malinaw po sa mga salaysay ng tatlong itong witnesses at sangkot mismo sa anomalya. Ang mga lumulutang na pangalan po ay pangalan ng mga senador. Si Chis Escudero, si Jingo Estrada, si Joel Villanueva, at iba pa. O bakit hindi nila tinatanong itong mga kasama nila mismong mga senador? Ang nangyayari po sa investigasyon ng Senado, yung dapat imbestigahan muna nila, yung mga kasama nila, si Jingoy, si Villanueva, imbes na sila yung tinatanong, sila yung nagtatanong. Ano ba, mga kababayan? Dapat sila yung tinatanong muna. Sila yung tinuturo, sila yung binabanggit palagi. Bakit hindi ninyo tinatanong? Bakit ang nangyayari po sa investigasyon ng Senado, kasama sila sa nagtatanong? At binibigyan pa ng pagkakataon na mag-grandstanding. Yan ang tanong natin, mga kababayan. Kompleto sa kanila po ang trail, chain of sworn statements, kumbaga, mga kababayan. So, ibig sabihin po, ang punto natin, kung magkakaroon po ng investigasyon sa Friday, dapat silang unang iupo, isa lang. Isa lang sila mismo muna. Sila yung tanungin. Hindi dapat sila kasama sa nagtatanong. Sila yung dapat tinatanong kasi sila yung mismong direktang itinuro. Na-mention sa mga affidavit po ni Bryce Hernandez, ni Alcantara, ni Yusek Bernardo. Ngayon, walang mahanap po na koneksyon kay Martin Romualdez. Kaya parang gustong i-stretch yung kwento para isabit si Martin. Ito base sa sinabi ni Remulla, mga kababayan. Ombudsman Remulla, Romualdez could face gross inexcusable negligence complaint. So ang sinasabi ni Boyeng Remulla, nagpabaya daw si Martin Romualdez. After niyang sabihin na wala talagang ebidensya laban kay Remulla ay kay Romualdez. So ito yung sinasabi natin. Paano naging kasalanan ni Juan ang kasalanan ni Pedro? Di ba? Kasi speaker daw siya. Bawat congressman po, lalo mga chairman ng mga committees, may kanya-kanya silang responsibility and accountability. Hindi mo pwedeng sabihin na yung naging kasalanan ni Saldico, kasalanan ni Martin. Di ba? For any member of Congress, pag nagkaroon ng mga lapses sa trabaho, nasangkot sa kung ano-anong anomalya, dapat panagutan na ni Martin Romualdez. Hindi yan ganun. Bawat member ng Congress, may kanya-kanya silang responsibility and accountability. Tama po? Hindi ko mo ama ng Congress as speaker si Martin. Ang kasalanan ng kanyang mga anak, kasalanan na ng ama. Wala yon sa Luchi, kahit po sa Bible. Hindi ganyan po. Kahit sa pamilya, kasalanan ng tatay, kasalanan ng tatay, kasalanan ng anak, kasalanan ng anak. Lalo pa kung mga responsible individuals na sila, hindi yung minor de edad. Di ba? Wala man pong minor de edad dyan sa Congress. Meron mga may saltik. Hindi minor, kundi major saltik. Sa Congress. Di ba? Ngayon po, malinaw tinuturo ni Ezekiel. Sa Ezekiel 18 to 20 to 21. The soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father. Kung ano yung kabuktutan, iniquity, or kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Yan o. The son shall not bear the iniquity of the father. Neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness
of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Kung ano yung kabutihan ng isa, kabutihan din niya. Iyon. At yung kabuktutan ng isa, kabuktutan niya. Halimbawa ako gumawa ng kabuktutan, walang kinalaman doon sa kabuktutan kong ginawa yung tatay ko or yung kapatid ko. Walang kinalaman doon or kaibigan ko. Ang gusto ninyong mangyari, yung nagawang kasalanan ng mga congressmen, halimbawa si Saldico, kasi Saldico yung tinuturo, Chairman Committee on Appropriation, kasalanan na yun ni Martin Romualdez. Mali yung ganun mga kababayan, na parang yun ang ibig sabihin ni Boying Rimulya. Mali doon si Boying. Iba po, in fact, ang tama yung sinabi po ni Senator Win Gatchalian. Sabi po ni Win Gatchalian sa isang interview, na bawat chairman, bawat committee, may kanya-kanya silang accountability, responsibility, and discretion. So dapat ganun din ang pagtrato sa Congress. Di ba po? So hindi lahat ng kilos ni Saldico kasalanan mga kababayan ni Martin Romualdez. Kasi bawat isa sa kanila may accountability and responsibility. Yan ang malinaw po. So, kung titingnan natin yung mga kaganapan po, ang real problem yung implementation. Doon nagkalukuhan po. Sa implementation, kung hindi po substandard goes, hindi po sa pagbalangkas ng pondo. Ang pondo, ipinasa ng Kamara po sa BICAM, Bicameral Conference Committee in good faith. Sa BICAM po, si Senator Chis Escudero na dating Senate President ang nangontrol. At doon nga po may pirma siya. Then, pinirma naman po ni President Bongbong Marcos yung GAA in good faith. Kaya, kung may mga anomalya na na-discovery po at dapat na imbestigahan, ang tanong, bakit si Martin Romualdez lang? Bakit hindi ang mga senador na nagmaniobra sa Bicameral Conference Committee na si Martin Romualdez hindi man po nangialam doon? By tradition, ang speaker hindi man po member ng BICAM. Pati yung Senate President. Kaya lang na iba yung pangyayari kasi break yung tradisyon ni Chis Escudero. Siya, as Senate President, nangialam, pumirma pa. Yan. Kaya sabi ni Benji Contreras po sa post niya noong October 5, panay ang bintang ni Escudero na si former Speaker Martin Romualdez ang utak ng insertions pati ng corruption sa flood control projects, pero hindi siya kasama sa Bicameral Conference na nagpasa ng 2025 budget. GAA pala, 2025 GAA, kung saan napakalaki ng budget insertions. Si Escudero ay kitang-kita na nakapirma siya sa BICAM report para sa 2025 budget, kung saan sinasabing meron siyang 142.7 billion pesos na insertion. Walang may pakitang ebidensya si Escudero sa mga bintang at aligasyon laban kay Romualdez. Pero maraming ebidensya nagtuturo sa kanya. Yan po yung mga nakapirma. Si Grace po, si Saldico. Yan, mga congressmen ito. Ito yung mga senador. Senador, congressmen. Palaki natin. Ayan siya, mga kababayan. Senator Francis Chis Escudero, Senate President. Wala man Martin Romualdez dyan. Walang pangalan, walang pirma. You see, kinugulo nila ang kwento, mga kababayan. Pero pag tiningnan mo yung ebidensya, wala man pong ebidensya. Mayroon lang po, kwentos nila, kwentong kutsiro. Ang maririnig mo, mga propaganda nila, mga kababayan. Yun ang paulit-ulit nating nililinaw po kasi paulit-ulit nilang ginugulo ang kwento. So ang malinaw po, walang ebidensya kay Martin. Ang testigo sa kanya, laban sa kanya, si Orly Gutesa, discredited na po. Ang sumira ng kanyang pagkatao, yung sarili man lang niya po ang nasira. Kasi mismo doon sa testimony niya, hindi siya familiar. Ang nagtuturo sa kanya, nagkukot sa kanya, si Marcoleta mismo. Napag-alaman pa, prove na po sa RTC Manila, yung affidavit niya po, yung notaryo po, peke. At hindi na ngayon nagpakita. In-invite ng DOJ, hindi na po nagpapakita. Di ba? At malamang hindi din magpakita sa Friday. So makikita ninyo po, ang trail ng iskandalo
corruption na scandal sa flood control, tumuturo po sa ilang mga senador. Kay Chis Escudero, kay Jinggoy, kay Joel Villanueva. Malamang madagdagan pa yung mga senador na masasabit. Yung iba nagdi-deny, yung iba tahimik. O diba? Sila muna ang tanungin ninyo. Kasi sila ang itinuturo base sa ebidensya. Now, kung bibigyan ng respeto pa rin yung tinatawag na interparliamentary courtesy, dapat po iwasan siguro ng Senado yung pamumulitika sa kapwa institusyon. Ganon. Pero kung gusto na nilang i-break yung interparliamentary courtesy, wala mang problema. Pero dapat patas. Lahat ipatawag. Pati yung mga senador na sinasangkot. Unahin nyo na dapat tanungin. Nandyan lang sa bakuran ninyo. Kasama ninyo mismo. Wag dapat sila yung nagtatanong. Dapat sila yung tinatanong. Wag puro drama. Patas dapat. Hindi yung patas-patasan. Di ba po? Ipapatawag ninyo yung mga congressmen. Kasama si dating Speaker Martin. Ipatawag na ninyo lahat. Kasama yung mga senador. Si Mark Villar, si Bongo, si Chis Escudero. Tanungin na ninyo. Hindi yung sila yung nagtatanong. Sila yung dapat na tinatanong para magpaliwanag. Sila yung mismong nakapirma. At sila mismo yung inuugnay. May mga pangalan, si Mark Villar, dating DPWH Secretary. Si Bongo, yung kanyang pamilya, kontraktor, at nakipag-partner sa mga diskaya. Alangan naman. Di ba po, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor actress Maritoni Fernandez. Mainam po siya sa mga may cancer, mga cancer patients, at for cancer prevention na rin po. For inquiries at sa mga gustong magnegosyo, mag-message na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga naghanap ng or mahilig sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa Eileen Closet kay Ma'am Eileen Rosales. Naka-base siya po sa Amerika. Sa mga mahilig po magpa-spa, pati mga dental services, Pamper City by OMG, your luxury escape. Matatagpuan po sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Yan po. The essence of timeless beauty. Di ba? Escape Sauna Ritual, 899 pesos lang. 30-minute service.
Napakagandang lugar mga kababayan.